Alright. Good evening, good day, o kung ano nga magandang araw sa inyo lahat, mga amigo-amiga. Andito naman na inyong pambansang daddy. Meron tayong re-reaction ngayon dito. Tungkol na naman kay Rapi Tukmol. Kay Rapi Tukmol. Talagang hirap palampasin minsan. Talagang hindi ko matanggap minsan. Talaga mga nangyayari sa ating bayang Pilipinas eh. Ngayon, ang napanood ko na ng bahagya itong banggaan nila ni Tukmol, Rapi Tukmol at saka ni Senator Pia Cayetano. Ngayon, ang gusto ko lang po, kaya ang pakikita ko sa inyo, itong reaction ni Atty. Libayan. Kasi, mas magaling magpaliwanag to at syempre, abogado to eh. Tayo, hindi man tayo abogado. Para mas maipaliwanag natin ng maganda. Diba? Para mas maintindihan natin ng maganda. Dito, kasi ako, nung mapanood ko to, talagang nanliliit ako sa sarili ko. Hiyang-hiya ako, sabi ko. Paano tayo nagkaroon? Bakit tayo nagkaroon ng ganitong klaseng senador? Sus Mariosep, talagang hindi ko matanggap, hindi ko maatim. Ako nahihiya sa sarili ko. Para bang wala akong mukhang maipakita sa ibang bansa, sa buong mundo, na ganito ang senador ng ating bayan. Na talagang hindi karapat-dapat na maging senador. Sa totoo lang, ako kahit hindi ako abogado, pero hindi ko talaga maatim, hindi ko kaya. Kumbaga, nandiliit ako sa sarili ko. Ito na bang binoboto ng mga Pilipino? Sus Mariosep. Ang Senado, sila, ang trabaho nila, pag ikaw naging senador, pag nandiyan ka na sa Senado, mga mambabatas yan eh, di ba? Mambabatas ka, gumagawa kayo ng batas. Kung ganito ang gagawin mo, senador, panoorin na lang muna natin ng paunti-unti para mas maganda ang pagkapaliwanag ko sa inyo Tingnan natin ito pakikita ko sa inyo, Mariosep. Aral ka ng konti ng batas. Domicile is very simple. But to Rapi Tulfo, it's very complicated. Why? Because he doesn't know it. Tapos, ang dami nagtuturo sa kanya. Kasi nga, di ba, 100 daw yung lawyers niya. Hindi niya pa rin Ayun, nakita niyo, kapiraso pa lang, hindi ko na matiis na hindi magsalita. Yung pagkasabi pa lang ni attorney, meron siyang 100 lawyers. Ang pinagtataka ko, bakit hindi, bago man lang siya sumalang sa Senado, bago siya ang yabang niya pag nagsasalita, nakikipagbakbakan daw siya sa Senado. Itsurong akala mo naman may nalalaman. Wala naman talagang alam. Bakit hindi man lang siya ma-brief o maturuan ng mga 100 lawyers niya? Parang naman hindi nakakahiya na sasalang siya sa Senado. Tapos, makikita mo talaga na walang alam. Bopors, ika nga, di ba? Nakakahiya eh. Tapos, ang lakas ng loob niya na makipagdebate kay Pia Cayetano na isang abogada. Sus Mariosep. Tapos, pag napanood pa sa mga interview, sa programa niya, pag sasalita, nuk-nukan ng yabang na itsurang jack of all trades na alam lahat pero master of none. Wala namang alam. Ito, napanood ko ng pahapyaw itong banggaan nila ni Pia Cayetano. Simple lang ang pinagtatalunan. Hindi nga pinagtatalunan, ibig sabihin, simple lang ang gusto ipaliwanag sa kanya ni Pia Cayetano, yung difference ng domicile at residence. Tapos, hindi niya maintindihan. Ang dami na niyang coach na nagtuturo sa kanya, sa gilid niya. Kulang na lang, yun na lang mismong mga
mga tauhan niya, mga abogado niya sa gilid niya ang sumagot o ang magsalita dahil idinidikta na nga sa kanya, hindi pa niya maintindihan. Sus Maria Joseph. Oh, tingnan nyo ha. Tuloy natin. Panoorin nyo. Sabi ni Kenan, nagulat ba si Idol hindi ata prepared? I don't think na hindi siya prepared. He's just incompetent in terms of doing these things. Wala ho talaga siyang kakayahan. And we saw that clearly here. Sinasabi lang sa... Ito mga kabatas natin, tingnan nyo, no? Binasa niya na lang. Tinype na lang nila, tapos binasa niya na lang. Oo. Nadinig nyo. Excuse ha. Nadinig nyo mga amigo, mga kababayan ko ha. Kumbaga, dinidikta na lang sa kanya, inihaharap na sa kanya lang yung laptop ng mga alalay niya, babasahin na lang niya. Mali pa rin, hindi pa rin niya maintindihan. Anong klase yun? Tapos, pagka magsasalita ito, naku, talagang hindi ko na maintindihan na sobrang yabang tapos wala namang alam. Nakakahiya talaga. Ha? Panoorin natin. Tuloy natin. Kung ano yung dapat niyang sabihin. Is that how these sessions are supposed to be? No, di ba? It should be an active discussion. Titignan nyo rin, mapapansin nyo dito, sunod-sunod mga kabatas natin, ang pagkakaroon ng recess o suspension, kasi nga, maraming kailangang aralin. Oh, kaya, nagre-recess, sinususpend yung hearing nila sa Senado. Naaawa pa yung mga kapwa niya senador na sila Pia, kahit na ang hirap kausapin ito kasi hindi nakakaintindi, hindi naiintindihan. So binibigyan pa siya ng pagkakataon na, oh, sige, magtanong ka dyan sa mga abogado mo, sa damakmak na alalay mo dyan, para magkaintindihan tayo dito sa ating pinag-uusapan. Diyos Maria Joseph, ganyan ba ang senador? Dapat yan, pag senador ka, ha? Mambabatas kayo, magtatagisan kayo ng talino dyan. Isipin mo ito nga, siya ang nagpapasa ng batas. Hindi naman siya actually ang gumawa ng batas na kundi mga alalay niya. So, dapat nga, ang humarap na lang doon ang humarap sa interpellation ni Pia Cayetano yung mga alalay niya, yung mga abogado niya At least makakasagot yun siya kanya nga dinidikta na nga lang Hindi pa rin niya makuha Di ba nakakahiya yun? Maria Joseph. Tapos, number 1, naku po, muntik pang mag number 1. Siya, naku po, tuloy natin. Tingnan niyo mga kabatas natin, ito sabi ni Code Guidance, exposed. Stupid law. Ayaw natin ng stupid law, Rafi Tulfo. Tingnan niyo. Pinagbabasa lang siya mga kabatas natin. Point, Mr. President, Your Honor. Ang sinasabi kasi naman dito, in cases of epidemic or pandemic. Sinasabi na namin dito, ganyan tawag. Di ba nakakahiya? Nakita niyo man. Ano klase ka kasi binabasa na lang sa laptop. Kung ikaw lang, no? Ikaw na dapat... Andiyan yung kapwa mo, senadora. Ini-interpellate ka para sumagot ka. Tinatanong ka. Tapos, ang sagot mo yung nagbabasa ka sa laptop na hawak-hawak ng mga alalay mo. Wow! Ano nangyari sa bansa natin at nagkaroon tayo ng ganitong senador? Bakit hindi siya nag-iisa kaya malakas ang loob? Marami silang ganyan sa Senado. Walang kakwenta-kwenta. Nakakahiya. Tuloy natin. Manny Pacquiao. Pero si Manny Pacquiao kasi, mga kabatas natin, tinayuan niya. Ito mga kabatas natin, bulgaran. Bulgaran, sabihin niyo kung ano yung sasabihin ko, please. Oh, hindi ba nakakahiya? Tatanong sasabihin sa mga alalay niya, ano ba sasabihin ko ito? Ano yung sasagot ko dito? Kay Pia Cayetano. Sus, Maria Joseph. Kadiri, anak ng putang na nandidiri ako. Anong klaseng senador to? Ha?
Mariosep, naku puta. Hindi ko malaw kung ano sasabihin ko, bakit pag ang senador mo ay bobo, ano ko, di lalo dadami bobo sa Pilipinas. Lalo dadami bobong Pilipino pag naniwala pa ng gusto dito, tumba nga pa ng gusto dito sa idol na anak ng tipaklong na to. Hindi ko maintindihan. Idol na nuknukan ng bopols. Walang alam, anak ng putya. Tingnan natin. Putik yan! Tulad na sinasabi ko sa inyo. Ang dami nagsasabing tao. Okay! Iboto nyo lang kung kahit sinong gusto nyo. Magkaroon na lang ng tao sa paligid niya na magagaling. It doesn't work that way. Look at what's happening. Kung magagaling yung mga tao na binoto... Yun ang sinasabi ko nga. Tama yung punto nito si attorney. Ha? Ibinoto siya mo sikat, may pera, marami nago yung Pilipino. Dahil sa kanyang programang Rapid Tulpo in action na po itong Rapid Tukmul in action naman. Kaya binoto siyang senador. Total, pag naging senador siya, kahit wala siyang alam, marami naman siyang nakapaikot sa kanyang isang abogado di ba? Pero yun na nga ang mahirap tinan mo, dinidiktahan na nga lang, sinusubo na nga lang ng mga alalay sa kanya, yung sasabihin niya, hindi pa rin niya maintindihan. Dapat talaga nag-aral di ba? Okay, hindi siya abogado. Nag-aaral muna siya bago siya sumalang. Di ba? Tingin ko kahit mag-aaral, hindi na rin makukuha Kasi pag talagang mahina ang kukote, simula bata, mahina ang kukote mo, talagang wala na lalo ngayon may edad na rin. Ano pa? Nahihirapan na rin to. Wala ito dinaan lang ito sa kabrusko, katapangan, pasigaw, matapang, gano'n. Naku po, yung Tulpo brand nila, gano'n, matatapang. Wala namang alam. Pwede ba namang mambabatas ka, senador ka, puro tapang lang pairali mo. Putang na. Doon ka sa kanto, maghanap mo ng bugbugan doon, di ba? Nagtipakulong mo. Dito, alam niyo, nagbabanggaan na yung mga yan. Nagtatagisan na ng mga talino. Nagsasagutan na ng maayos. Hindi puro recess. Hindi puro suspension. Tapos gagawa ka ng ipapabasa mo sa kanya. As declared by the World Health Organization. The organization. Yun lang po. Naintindihan mo ba yun, idol? Idol pala, idol. Hindi siya gumana kay Senator Pia kayo. Nakakita nyo? Tinatawanan na lang siya ni Atty. Libayan. Kung ako nga, hindi ako abogado Hindi lang ako natatawa. Naiinis pa ako. Anak ng putang ng yung buhay na to. Ang dami-dami natin Pilipino, may 100 milyon ang populasyon natin. 24 lang ang senador na pamimilian mo sa 100 milyon. Ang dami natin matatalinong Pilipino. Ang tipaklong naman, Bakit yun na kailangan natin ilagay dyan sa Senado para makatulong sa pag-angat ng bansa natin at pag-angat ng buhay ng mga kapwa natin Pilipino. Pagka ganito magiging mga ilalagay mo dyan sa Senado, ano mangyayari? Wala. Nga tayo lahat dito. Anong tipakulong mo? Katawa-tawa ang nangyayari. Ewan ko kung may nanonood pa sa Senate, sa mga hearing diyan. Minsan ako dating gusto ko manood ng mga hearing Marami ako natutunan, pero kung ito panonoorin ko, mabubisit talaga ako. Tuloy natin. Alam niyo mga kabatas natin, hindi pa nga masyadong pagkuto yung ginawa nila Dapat niya, alam ko naman si Senator Pia, kahit alam niya na hindi alam ni Happy Tulpo yung domicile. Kaya nag-zero. Yun ang sinasabi ko. Tama. Di ba yun ang sinasabi ko? Pinagbibigyan pa siya ni Pia Cayetano kasi
Alam nga ni Pia Cayetano, kasi totoo naman yun ang hirap makipag-debate o makipag-usap sa taong alam mong walang alam. Ha? Hindi talaga magkakaintindihan. Kasi nga, kahit anong sabihin mo, na maganda yung sinasabi mo, para sa ikagaganda ng batas na pinapasa ng tukmol na yan, tinutulungan na siya ni Pia Cayetano, hindi naman niya naiintindihan yung sinasabi mo. Umaasa lang yung kausap mo doon sa mga alalay niya na nasa gilid niya. Anak ng puta mo na. Yan ba ang senador natin? Ganyan. Anak ng puta. Nakakadiri talaga yan. Pwe. Walang yan. Tuloy natin. In siya doon. Alam niyo, babawian din nitong si Idol. Vindictive to eh. Babawian niya rin ito si Senator Pia Cayetano. Babawian niya rin yan. She knows very well. Basic yan sa mga abogado. Civil law 1, pinag-aaralan na yan. Sabi ni Mateus Maxim, definition of terms palang iyak na. Yes. Upon arrival at the point of hire, after the seatbelt return to the place of domicile, after that, wala nang obligasyon ng gobyerno sa gastusin kung ano pa man ma-incur. After na siya po ay makatapos sa quarantine and siya po ay naibalik na sa kanyang bahay, labas na po sa lahat ng gastusin ang ating gobyerno. Mga kabatas natin, alam niyo kung bakit malaking issue dito ang residence at domicile? Ay, nako. Ipo-forward ko ng konti para makita niyo. Medyo nakapagsalita ng diretso doon, naturuan ng konti. Ito, lalabas na uli ang kapalpakan ito. Tingnan natin. Paragraph preceding that the paragraph that okay. Section 56 has 2 paragraphs, no? May I get clarification from the sponsor that the first paragraph of section 56 refers to the ship owner's responsibility for the expense of medical care and board and lodging for periods spent by Itiretso muna natin sa domicile. Ito ay kung bumabiyahe yung barko at kahit exo of that at the same point of hope. Manila. Which up to the seafarer's return to the place of domicile. Ano ba domicile yan? Ibig sabihin ng Mr. President. Upon arrival at the point of hire, in other words, sa Pilipinas. Up to the seafarer's return to the place of domicile. Ano ba domicile yan? Ibig sabihin ng Mr. President, Your Honor, kapag halimbawa siya sa taga Davao, so yun yung domicile niya, pero point of hire niya is Manila, Philippines. Hindi kasi yun ang point eh. Papakita ko sa inyo ang definition ng domicile para may... Ay, nako. Hindi talaga makaintindi. Tinan nyo, ha? Ito naman si... Forward mo ng konti, attorney. Kasi pabalik-balik tayo dyan, eh. Alam ko na yung ibig sabihin ng domicile. Siya nga lang, si Tukmul nga lang di makaintindi ng domicile. Ipakita mo yung mga pinagagawa dyan tulpo. Ayan, ni Tukmul. Yung domicile, iisa lang yun. So, that is the place where you have an intention of returning. Kung hindi mo siya din... And the lady senator, I'll suspend for a minute so that maybe you can just fix the lines. Okay. Then we can revisit it. So That into the terminal residence, but that's why I said per language is domicile or residence. The proper use of if the proper language is now my concern if the proper use of if the proper language is domicile or residence. I think it's residence, but that's why I said let me pull out the file because I will read into the record and His Honor can agree or disagree if residence or domicile is the better terminology to use. Mag-point. Ako, residence is the better terminology. Dalhin mo lang siya kung saan siya nakatira. Hindi mo kailangan siya dalhin sa domicile niya kung saan doon siya babalik. Oo, naiintindihan ko yan, ha? Ngayon, ipo-forward natin mga amigo. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kay Tukmol. Kay Tukmol. Kung paano niya
gawing kahiya-hiyaan Senado rito. Ito yung punto ko dito eh. Nung keto ko mo lang gusto kong ipakita sa inyo. Paano mga reaction yung pinagagawa. Oh. Ayan, yan. Paliwanag, nilelecturean siya ng tao niya doon, nakakahiya. Nag-flatline ng utak. Resuscitate. Yung final repatriation destination niya. Consider the point of hire for the domicile. Oh. Nakita niyo si Tulfo, kung ano itsura. Oh. Nakatingin sa mga nakatingin sa mga alalay niya. Habang nagsasalita, titingin sa mga coach niya. Yan ba? Naku po, hindi ba nakakahiya yung ganyan? Tapos, ang lakas ng loob mong makipagdebate sa abogada. Nakuntipakulo mo. Permanent. Okay. Doon kasi sa contract, person your honor, nakaspecify point of hire and point of domicile where he or she can choose kung saan siya mabagsak. No, Rapi Tulfo. Binasa ko sa inyo. Binasa ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng domicile. You have the intention of returning. Oh, di ba? Paulit-ulit, mga amigo, hindi niya maintindihan yung domicile kung ano-ano pinagsasabi. Anak ng tipakulo mo. Sige, tuloy mo, attorney. Ibig sabihin, doon ka nagaling. Iisa lang yun. Paano ka mamimili kung iisa lang? Boom! Sabog, di ba? You can have multiple residences but only one domicile. Tapos mamimili ka, hindi na pwedeng mamili kasi isa lang yung domicile mo. Simple lang ang domicile eh, mga kababayan ko eh. Ha? Ba't hindi niya maintindihan? Ha? Anong klaseng sinot? Nakakahiya. Kung lihitin mo ka doon sa isang lugar, sa isang probinsya, isang bayan, lihitin mo kang taga ron, andun ang angkan mo, doon ka pinanganak, andun mo pamilya mo. Domicile mo yun kasi magpapabalik-balik ka ron eh. Kahit pa sabihin mo, umalis ka doon sa probinsya mo, pumunta ka ng taga Mindanao ka, Bisaya ka, punta ka ng Maynila, bumili kang bahay mo sa Maynila, sa Pasay, kung saan-saan, o kahit sa abroad pa. Pero, yan, mga residence mo yon, yung mga binili mong bahay, kasi pwede kang tumira doon. Kung saan ka tumira, residence mo yon. Pag umuwi ka doon sa probinsya mo, sa pinanggalingan mo, yun ang domicile mo. In short, kung saan ka lihitin mong taga ron, o saan ka nagmula, domicile mo yun, di ba? Ngayon, yung residence mo, halimbawa, ang tinitiran mo dito sa Maynila, may bahay ka dyan, dyan ka nakatira. Pwede mo rin maging domicile yun kung simulat sa pool, wala kayong probinsya, antimano, yung parents mo, taga dyan dyan ka na rin pinanganak, domicile mo na yun. Kasi wala naman kayong probinsya pinagalit, lihitin mo taga Maynila kayo eh. O kung taga isang basta, lihitin mo, ganun lang kasimple yung domicile. Bakit hindi maintindihan itong tukmo na to? O di ba halimbawa, meron kang 4 na asawa sa iba-ibang lugar, di may 4 na bahay ka. Meron kang 4 na kabit pala, o di ba may 4 na kabit, 4 na bahay noon. Pwede ka tumitira ka doon sa 4 na bahay na yun. Pero residence mo yun, yung 4 na bahay na yun, kasi tinitiran mo yun, 4 yung asawa mo eh. Pero uuwi ka sa tunay mong asawa, sa legal wife mo, yun ang domicile mo. O, di ba? Kasi kahit may mga bahay ka doon, may mga asawa ka, uwi ka doon sa... Ganun lang ang kasimple ang domicile. Hindi maintindihan itong si Tukmol. Di ba? Ewan ko, kung meron pang mapupurat dito, tingnan natin. Pero pwedeng marami kang residences. He or she can choose kung saan siya babagsak. Ay di dapat residence.
Oh, di ba mga amigo, tama ako? Sumunod lang si attorney, sinabi ko, pwede ka maraming residence. So, katulad sinampol ko nga, kung 4 yung kabit ko, may tigis ang bahay. Oh, siyempre, tumitira ka dun eh. Oh, pwede ka maraming residence, pero yung domicile mo, iisa lang yun. Kung saan ka nagmula, oh, at babalik-balik ka doon. Diba? Kung may ancestral home kayo doon sa kung saan lupalop man yun, andun lahat ng pamilya mo, pang magulang mo, angkan mo, gano'n. Talagang babalik at babalik ka doon. No? Yun ang domicile. Tipak nung nabuhay to, hindi maintindihan. RIP brain. RIP brain. Sabi ni Bidoy, 3-0 libagin. Anong libag yan? Patay o buhay? Pero ito, sasabihin ko ulit, no? Yung fiscal nyo, ha? May mga pending. Sagutin niya yon. Repatriation, because we're talking here of repatriation. So therefore, Mali din yung sinabi ng coach mo. Kasi you cannot choose. Kasi isa lang yun eh. Doon ka lang, doon. Na yung utak na Rafi Tulfo. Na-revive mga kabatas natin. Na-revive yung utak niya. Pero, mga kabatas natin sa kasamaang palad, nung nabuhay siya, yung utak niya na-revive, gulay na lang. Hindi na nagpapa... Wala. Ay, nako. Ayo, wala na. Wala tayong mapupurat dito sa Senator Tukmul na to. Naku po, kaya mga kababayan ko, dapat mag-isip-isip kayo. Nakakahiya ito eh. Maglalagay ka ng ganyang klase ng senador na ang pinagdidibatihan lang ay napakasimple. Na ultimo, kumbaga sa ano, pang-elementary lang yung pinag-uusapan nila ni Pia. Pang high school o pang high school. Senador ka, mambabatas ka, tapos ang dami mo ng taga-dikta. Ha? Puro, sabi pa nga, 100 ang abogado niya. Bakit? Hirap na hirap pa siya. Magsalita, magpaliw. Nawala yabang eh. Oh? Nawala yabang na dito sa interpellation sa kanya ni Pia Cayetano. Pero pag ini-interview, nakapagpaklong. At saka isang pinoproblema ko dito, ganito eh, mga amigo ha. Alam mo namang wala kang kakayanan na hindi mo naman kaya makipagdebate dyan sa mga abogado. Ha? Bakit ang lakas ng loob niya na makipagdebate? Ha? Ipakulo mo. Mabuti pa sana kung katulad nila Pacquiao na umaming nila Lito Lapid na inano na bobo kami, wala, hindi kami ubra dyan, basta nanalo lang kami senador o binoto kami, pero wala, hindi na kami parang makipagdebate. Yung trabaho nila, paubayan na lang nila sa mga abogado nila na gumawa ng batas, pipirmahan na lang niya bilang senador na siya kunyari gumawa ng batas. Dapat gano'n na lang, hindi katulad dito si Rafi Tulfo na nagmamagaling, nagyayabang na akala mo ang tali-talino na wala namang alam. Diba? Diba yun ang nakakainis doon, yun ang nakaka-visit doon. Ng putang na, yung, ano hindi ko maintindihan yung putang na, may kayabangan yun eh, diba? Yung, magpapanggap kang may alam ka, ng matalino ka, hindi naman, bobo naman. Oh, anong tawag mo doon? Putragis na yun. Oh. Ay, nako. Kaya minsan pagka pinanonood ko yung mga katulad dito, sila mga abogado na nagre-reaction video kay Tukmul, lalo lang nagtataka nga ako, sabi ko. Sabagay, kung wala itong mga abogado na to, katulad di si Atty. Claire, ganun din. Walang magmumulat sa mga kababayan natin na mali ang ginagawa natin pagboto, paglagay sa mga taong katulad ditong si Tukmul, na
ano eh, walang mangyayari sa bayan eh, walang mangyayari sa mga Pilipino eh. At nakakahiya pa sa buong mundo, sa mga kung mapapanood ng mga ibang bansa. Yan ba, senador ng Pilipinas? Eh, matalino pa yung kindergarten namin dito sa aming bansa. O, di ba? Ang laking kahihiyan, anak ng tipakulong na dito. Ako nga eh, sabi ko, matanda na ako ngayon, pero sabi ko, parang nakakatakot yung pag nawala na ako sa mundo ibabaw na to, tapos ganito na lang ang magiging opisyal ng gobyerno na kahihinat na ng mga apo natin, mga tipakulong o wala nang matutunan ng bansang to, wala nang talagang ipagpapalubog ang mangyayari talaga. Ha? Ay, nako. Nung araw, ang tawag sa mga yan, ano pa eh, mga kagalang-galang talaga, mga assemblyman. Talagang pag nanood ka ng hearing sa Senado, nung panahon na namin, ang tatalino talaga ng mga, nagbabangayan yan. Yung tagisan nila ng utak, dumudugo mga utak nila. Yan. Pero maganda yun kasi, ang batas na magagawa nila, talagang kung ano yung pinakamagandang pinagsanib-sanib ang mga utak nila dyan, makaka-create sila talaga ng magandang batas na pakikinabangan ng taong bayan. Diba? Eh pagka ganito, anak ng puta, credit grabber pa to, minsan. Madalas pala, hindi lang minsan. Hindi naman siya may gawa. Sasabihin, dahil sa kanya, nagawa ang batas na ganyan, o nakatulong siya ganyan. Ako po, sis Maria Josep. Puro panduloko lang ang alam nito eh. Bahala na kayo mga kababayan ko. At ako magpapahinga na muna at nawala ang anto ko dito sa taong ito eh. Hindi ako magre-reaction pa ako dito, magre-reaction video pa ako sa mga pinaggagawa nito eh. Pero dapat lang para mas maraming makaintindi na malaman ng kahit man lang ako kahit 10 Pilipino na, naku po, tigilan nyo na pagboto ng mga ganitong klaseng tao. O ha? Paano mga amigo, mga kabayan? Magandang gabi sa inyo lahat. Papahinga muna ang inyong pambansang daddy. Ciao!